Hello Philippines and hello world! Narito na po tayo sa teleserye ng Lokohang Buhay, ang Pinoy Big Brother. Nililinaw ko lang, walang R ha. Yung mga magdademanda sa amin ng copyright, wag kayo ha. Kung saan ang mga housemates ay magkapamilya at totoong magkamag-anak talaga. Sa Senado nga, may isang mag-ate, di ba? May dalawang magkuya. Sa Kongreso nga, sa totoo lang, may maglolo. Pero hindi lahat ng magkakamag-anak na nanalo, nililinaw ko lang ha. Kasi sa Batangas, di ba? Nanalo si Ate V, pero yung anak niya minalas. Sabi ko nga, ang weird ni Luis, ano? Sa lahat ng lucky, siya lang yung malas, hindi ba? Pero take note, Ate V, congratulations. Alam ko, gagawa ka ng pelikula in honor of Batangas. Alam mo kung anong pamagat ng pelikula niya? Alam niyo kung ano? Ano? Lipa, Darna, Lipa. Bato. Oh, bato. Ang digding ang bato, hindi ba? Pero, dahil tapos na po ang eleksyon, finally, inamin na nga ni PBBM na ang pagka-edit ng mga senatoriables, ano, kasi kala niya makukuha niya yung majority pero 5 lang ang pumasok. Sabi niya ito ay sinyales na hindi maganda ang first 3 years niya as president. So sa totoo lang, hindi ko alam kung sincere siya o hindi. But honestly, no, mukhang medyo pa-victim, ano? Yung style dito ni Presidente. Pero alam niyo naman, sa kulturang Filipino, na kung saan tayo ay reactive or reactionary, meaning wala tayong masyadong alam sa issue, pero nadadala tayo ng emosyon, ano? Kaya nga personality-based ang politics natin, patok yung mga pa-victim effect, di ba? Kasi kung titingnan mo, yung resulta ng kanyang approval ratings talagang mang tumaas, di ba? Ika nga bida-bida, feeling victim, pero effective, di ba? Pero kaya nga nakita mo, di ba, yung sona niya? Ganado yung lolo mo, no? Actually, ang daming highlights. Kulang na lang complete with production number and fireworks. Pero sa isa sa mga highlights na hindi ko malilimutan talaga, nung sinabi niya doon sa mga politiko, hoy, mahiya naman kayo, di ba? Gayahin mo yung mukha, galit. Ayokong gayahin kasi nakakahiya, di ba? Pero eto na, nakakatuwa dito, di ba? Yung mga politiko, imbis na mahiya sila, imbis na tumungo sila, nagpalakpakan sila. And it only proves one thing, alam niyo yan? Ito palang mga lintik na kongresista natin. Gusto ko yung palakpak natin, peke. Ganyan talaga pag walang budget. Sorry po talaga, di ba? Pero alam mo, dahil hindi sila talaga naapektuhan at pumalakpak sila, it only proves one thing. Alam niyo kung ano? Ibig sabihin, yung mga lintik na kongresista natin, totoong may agimat sila. Alam niyo kung ano ang agimat nila? Alam niyo kung ano? Ano? Hindi sila tinatablan ng hiya. Di ba? Pero alam mo, sa totoo lang, ano, let's face it, whether we like it or not, di ba? Kinakailangan, seryosohin natin yung sinabi ng presidente na yan. Pero, iba yata ang naging epekto sa dati niyang kakulaba, no? Yung si Inday Sara. Kasi let's face it, in her case naman, bumaba ang boto niya sa taong bayan, yung approval ratings niya, talagang bumaba. Na-boycott nga eh. Oo, na-boycott nga, di ba, Mami Chu? Pero ang tanong, kung ikaw si Inday Sara, arte ka pa ba? Di ba? Kasi isipin mo, panalo siya sa kanyang League Task Challenge. Kasi sabi ng Supreme Court, unconstitutional articles of impeachment, which means hindi nag-acquire ng jurisdiction ang Senado to constitute itself as an impeachment court. So, ibig sabihin yan, Mami Chu, ibig sabihin, kung walang jurisdiction, walang hearing. Kung walang hearing, walang conviction. Kung walang conviction, walang perpetual disqualification to run for office. Ibig sabihin, sa 2028, pwede siyang tumakbo. Pero syempre, marami sa taong bayan, tutol sila sa desisyon ng Korte Suprema. Malamang may guest tayo dito, feeling ko tutol na tutol. Pero, I'm pretty sure hindi yan magsasalita ng gaano kasi baka masite siya ng contempt tulad ni Haydarian, ni Sendanya. Pero ano itong si Gadon, ano? Iba rin yung kanya naging reaksyon. Nagyaya, naghamon ng singing competition. Ano kayang kakantahin niya? Siguro yung may boo. Boo, di ba? Eto, tanong niya, alam niyo kung bakit galit si Gadon sa Bobo? Bakit? Kasi parang magnanakaw lang yan. Joke lang po yan, ha? Yan po ang mga naganap ngayong linggo pa lang. Ako po si Ed Chico at syempre kasama ko ang ating resident journalist, fact-checker, na walang iba ang napakahusay, napakaganda, napakagaling na si Mami Chu Villanueva. Mami Chu, may dadagdag ka ba sa mga pag-uusapan natin? Idagdag mo yung mga senador na bagong nakabigyan ng mga committee. Shocking na bigyan ng committees at ang House. Kasi ngayong the first week, nagsimula nagsona hanggang Wednesday. Alam mo ba, session sa Kongreso, Monday to Wednesday lang? Nakag-constitute muna sila ng leadership tsaka yung mga Senate committees. Pero masasyak tayo sa mga Senate committee chairmanship.
So, disappointed ka ba, Mami Chu? Later on, makikita natin kung paano talagang disappointing dahil parang pinabudbud lang na walang consideration na competence. Oh, pero sa bagay, ang weird nga, kitingin mo si Jingo Estrada, binigay sa kanya Committee on Defense. At least veterano si Jinggoy na mayor. Veterano din, may man of conviction. Di ba? Yung tatay niya, may conviction. Yung conviction niya, hindi buong buo. Pero may conviction pa rin, hindi ba? Reverse eh. Okay. Hindi kaya dahil dati siyang action star, although siya yung action star na hindi fit, laki ng tiyan, hindi ba? Ay, baka si Lito Lapid. Dapat sa kanya binigay kasi siya ang totoong action star, di ba? Eto, Mami Chu, ano masasabi mo kay Senator Villanueva, binigay sa kanya yung Senate Committee on Rules? Pinsan ko yan, ha? Huwag mo apihin si Senator Joe Villanueva, taga Bulacan. Ayun, binabaha pa rin ng Bulacan. Pero yung Committee on Rules kasi majority yan, automatic na pupunta sa Senate Majority Leader. Hindi kaya akala niya 10 commandments yun, hindi ba? Pero on serious notes, bakit si Senator Robin, siya ang chair ng constitutional amendments? Hindi naman to parang script sa pelikula na dapat ibibigay sa gaya niya. Sabi nila dapat abogado, hindi ba? So anong masasabi niyo dito? Kasi di ba siya nagpo-push ng charter change? Since day one, naging mag-assume siya. So gusto niyang i-amend pala talaga. Oo, talagang yung pala gusto. yun. Oo. Yung federalismo na sinasabi ni former President Duterte, siya yung #1 supporter nun. Anyway, kung may opinion ka, isama mo na sa usapin ngayon. Kasi dito lang, Mami Chu, pwedeng sabay na tayo, no? Okay. Dito lang po tayo, di ba? Sa Politico Talks. Ang talk na may diba? Dagdagan yung bayad ko, ha? Ayokong gawin yan. Hindi po ako si Kuya, host lang kami, of course, ni Mami Chu, at makakasama po namin ang ex-spokesperson ng ex-VP na si Lenny from the UP College of Law. Walang iba kundi si Attorney Barry Gutierrez. Magandang gabi sa iyo, Attorney Barry. Parang ex-man ang dating eh. Ex-spokes. Pala ka kasing ex-man, marami kang powers. Pero alam mo ako graduate ako ng Ateneo, ba't aaminin ko mas magaling ang UP College of Law? Alam mo kung ba't ko sinasabi yan? Sige. Kasi guest ka namin. Ay, Ganun lang yan. Pangalawang time niya na sa atin, sa ating second season naman. Wow. No, first season guest din siya, second time around. Second, ano sabi mo? Love is lovelier the second time around. Although yung lolo ko marunong madala. At siyempre, ang guest po natin, ang beauty queen, TV host ng Valenzuela. Para sa perspective naman ng younger generation, walang iba kundi si Meiji Cruz. Yan, syempre, pasok pa rin tayo sa younger generation. No? At magandang gabi sa ating lahat. Happy Friday sa inyo. Samahan nyo kami ngayon. Balitaktakan talagang, ina-expect ko talagang mga opinions sa no filter ngayong gabi. Kaya, Welcome, ayan na. Meiji. Maraming salamat Ang ganda ni Meiji. Oo. Maganda na Contesera matalino. talaga. Hindi naman. Contesera. Contesera. Contesera talaga. On and off the stage. Ganon. Ayun, on and off the stage. Pero warm up muna tayo sa mga issue, no? Mukhang nagiging weekly task na ang talent show sa ating Big Brother House. Mula sa hamunan ng suntukan, kantahan naman ng hamon ni Larry Gadon kay Atty. Topacio. Gusto ko sanang magsabi ng, alam mo na, meron ako sanang mga opinion pero baka may masabi akong hindi maganda. Pero mauna ka na, Mami Chu. Anong masasabi mo dito? Tama ba to? Alam mo si Gadon, di ko pa, kung ito yung kwento ko nga kay Attorney Barry, kilala mo siya, pero siya yung taong iiwasan mo. Ayaw mo ma-identify sa kanya. Pero yung hinahamon niya, si Attorney Ferdy Topacio, certified na magaling magkumanta yun. Marunong pa, magandang boses ni, kaya yun ang sing-off ng dalawa. Hindi naman pinapatulan ni Gadon kasi mas maganda boses ni Topacio. Maganda pala pakantahin si Atty. Topacio, talagang kakanta, no? Hindi ba? Ano kayang title pag kumanta sila? Ano ba kayang mga title, singing Atty. piece Barry, sa nila? tingin mo? Hindi ko alam. My way, mga ganun Pag ba mga yan? ganyang mga ano. Ay, pareho silang AIM. Graduate ng AIM. Oh. Ayaw ibigay, Mike. Yung paghawak niya, siya na lang yung Oh, kakanta, di forever. ba? Pero seriously, nagmula kasi ito sa mga contempt cases na inihain, of course, ni Atty. Ferdinand Topacio, ni Mark Christopher Tolentino, at ni Rolex Suplico. Akalain mo, Rolex, Nabuhay. di ba? Oh. Laban kina Larry Gadon, Richard Heyderian, at Representative Percival Sendanya. Sa tingin mo ba, Atty. Barry, bilang abogado, yung mga ganitong klaseng demanda, citing them in context, sa tingin mo pagbibigyan ito ng Korte Suprema? Una, hindi naman kailangan ng Supreme Court na mayroong magreklamo eh. Para kung talagang gusto nilang mag-cite in contempt o pa-show cause ang isang sa tingin nila ay nakakalabag na nung mga patakaran at hindi na nire-respeto yung korte, hindi naman kailangan may mag-file eh.
pwedeng motu proprio sila kumilos. Eh. Pangalawa, meron akong konting misgivings doon sa parang pinagbabawal natin ng kahit na anumang kritisismo porke nanggaling sa Korte Suprema. Sa dulo, public servants ang mga justices, di ba? So, yung kanilang ginagawa, dapat pwedeng punahin. At ginagawa yan routinely sa mga institusyon ng pang-akademiko tulad ng mga law schools. So, ibig sabihin, kung ikaw ang Korte Suprema, hindi mo papansinin itong mga petitions na ito citing them in Oo, contempt. di ba? Maging secure tayo dun sa ating sariling pinaninindigan, di ba? Sa loob ng ating lipunan. Kung tingnan naman natin, tama yung ating ginawa. Bakit tayo mababahala ng anumang sinasabi, di ba? Ng mga, lalo na, itong tatlong kinasuhan nila Attorney Topacio, wala namang membro dyan ng bar, di ba? Dalawa dyan, hindi naman abogado. Alam ko, si Larry Gadon, dating abogado, pero hindi na ngayon. Disbarred. So, Bakit parang masaya ka, Attorney Barry? Hindi ako Parang masaya. proud na proud ka dyan, ha? Hindi, kasi freedom of expression yun. Tama yan! Freedom of freedom, expression, and tama, as ma'am. justices, they should be the ones to uphold freedom of Tama expression. yan. Pero sa kagaya mo na, ano ka ba, Gen Z, Millennial, Meiji? Millennial. Millennial. Sa kagaya Oo. mong Millennial, anong tingin mo dito? Ako, I mean, nararapat lang no, na talagang naririnig, nakikita ng taong bayan na ito pala ang role ng SC, ito pala ng Supreme Court. At I agree with Attorney Larry, no, na kailangan as public servants din sila. Dapat hold accountable din sila. Eh, paano yung mga Hindi porket comments? Supreme ka na. Hindi ba? Pero paano yung mga comments na tuta ang Korte Suprema? Di ba may mga comment na Unfair nabayaran naman daw yun. allegedly? Unfair Dapat naman may yun. boundary din. Hindi ba? Hindi Dahil di Eh si porke- Larry ka doon may sabi nung paano ngayon na Attorney Barry. Well, yung na-disbar, hindi na pwede i-disbar uli. Eh. Ay, Diba? sa site naman in contempt, eh, di ba? Para meron siyang world record na disbar na contempt pa. Pero joke lang po yan, ano? Pero yes, wala nang nomination at diretso sa first eviction na si Harry Roque sa kaso ni Tatay Digong sa ICC. Kasi ayon sa abogado ni Tatay Digong na si Attorney Nicholas Kaufman, ano? Parang may gusto siyang sabihin eh. Eto, pasok TikTok. Maghuhulog ako dito, tapos meron tunog. Okay, tingnan natin kung anong tunog. Uy, alam nyo, kawawa si Harry Roque sa ganyan. Ha? Kahit anong mangyari sa kanya, pansinin mo pagka meron siyang opinion, may istorya sa kanya sa Facebook, ang lagi na lang comment, uwi ka na akla. I think it's wrong kasi hindi masama maging bakla. Eh. Tama. That's who you are. Agree. That's your gender identity, hindi Tama. ba? Oo. Oo, dapat Pero hindi- Attorney Barry, ano, bilang abogado sa abogado, anong take mo dito? Tama ba na tinanggal nila si Harry Roque? Tandaan natin, ha? Mga kababayan, accredited po na lawyer si Harry ICC. Roque. Pwede siyang mag-appear sa Sa ICC. ICC. Sa totoo lang, nung nakita ko yung balita, nalungkot ako para kay Harry. Hindi ako sumasang-ayon sa madaming mga opinyon ng aking dating kasama sa faculty ng UP College of Law. Pero grabe, yung tao, digdidad na niya, puri, kahihiyan, lahat, inalay na niya doon. Tapos biglang-biglang, ganun lang. Diba? Tapos hindi lang basta, hindi ka kasama at huwag ka na makialam dito. Umuwi ka na kasi meron ka mga kasong hinaharap pa dyan sa ano eh. So, ibig mo Pilipinas sabihin, eh. parang they threw him under the bus. Parang thrown under the bus talaga. Ayun. Diba? Pero parang payo yata knowledge ni former President Duterte yun. Uwi ka na, Barry, harapin mo yung mga dapat harapin. Bakit daw si Barry? Tinawag mo Oo. Attorney Larry. Ngayon naman ako si Harry. Ako naman si Harry. Diba? Ang dami. Pero Attorney Parang Barry, ano ako nakakahalata na ako dito Attorney Barry, kung naging presidente ba si Lenny, sa tingin mo gagawin niya yan? Sa mga kasama niya? Hindi. Oy, Diba? totoo Hindi. sa tanong Siyempre ko. hindi. Oy, nakapagbida si Ari, si Attorney Barry. Hindi, joke lang. But seriously, would this leave a bad taste in the mouth? At least insofar as how the people would perceive the Dutertes? Considering na sa mata naman ng maraming mga tao, talaga namang si Harry Roque, isa sa mga pinaka-loyal na sumuporta. Nung nadala nga si dating Pangulong Duterte sa Hague, isa siya sa mga unang nagpakita doon at nagpresenta ng kanyang tulong. Tapos parang iba yung papauwiin ka na parang mensahe na lang na medyo private na hindi ka na namin kailangan, salamat. Pero yung parang Binroadcast pa, parang no? binroadcast. Tapos parang yung paraampe sa pagkakasabi. Meron pang parang konting siko eh. Di ba? Oh, Sa tingin mo, naaalala ko, Attorney Barry, tama na. Salamat, At that time, yan yung hinahanap talaga, nasan ba si Attorney Harry Roque, di ba? Pero nung lumabas yung sa ICC at nandun na sa dahig ang dating presidenteng Duterte, bigla siyang lumabas, biglang nandun siya sa dahig. Kumbaga, alakas ang loob niya, no? Na talagang, hey, nandito ako. Ikaw, ano tingin mo kay Harry Roque?
Well, I agree, grabe, no? Talagang napaka-loyal, no? May mga dance moves pa siya, kung ano-ano naman talaga, no? Wow. Pero, I don't know, parang medyo internal na yan. Kung is it a play? Ano bang gusto nilang ipalabas din? So parang ang nangyari dito, nagmahal ka tapos bigla kang iniwan. Ano? Aray, ay, ayoko nang mga ganyang Tapos usapan. umaasa ka, wala ka namang asahan, di ba? Ganun, ano? Mami Chon, sa tingin mo? Yun, order in the court. Kasi medyo may mga pronouncements siya before media, Philippine media, doon sa The Hague, na baka ma-offend ng ICC, maapektuhan yung kaso. Parang, Okay naman. di ba? Oo. Alam So mo in naman, other words, hindi naman siya personal sa tingin mo? Oo. So it was may weaken ang kaso sa ICC. calculated move yan on the part of the Dutertes. Pero sa tingin mo, may falling out kaya, Mami Chu? Wala akong nakikitang falling out. If ever, sinasabing throwing the bus, hindi, I don't think. Kasi ang pakakasabi nga, which I, yun daw sabi ni President Duterte, Hari, umuwi ka na muna sa Pinas. Harapin mo muna yung mga kaso mo. So, si Kaufman na lang yung nagbigay ng ganong parang anggulo. Kasi yung kay Kaufman, parang hindi friendly kasi announcement eh. pareho silang ICC accredited lawyers. Tsaka mukhang meron yatang, di ba, may lumalabas na kwento na meron yata silang dispute dun sa strategy. Yes. Di ba? Harry wants Dutch Oo. laws, di ba? Attorney Barry, sino naglabas ng kwento na yan? Nagsasabi ka dito may mga Eh, siyempre, di ba? Sige, sabihin Ano mo ba mga dito. ano ba mga binabasa ko at pinapanood ko? Hindi ba dito rin naman sa... Dito din naman, pero sino nagpakala? Specific, hindi ba? Bilyonaryo. Pero kawawa din talaga si Harry Roque, no? Kasi look at the situation now, pagbalik niya rito, haharap siya ng katakot-takot na kaso. Eh, yung kaso niya mabigat. Human trafficking. Non-bailable eh. Hindi ba? Parang hindi ko naman ma-imagine na si Harry Roque makukulong, ano? Parang sabi nila, baka manchacharot lang daw siya. But I think, meron siyang ordeal talaga na pinagdadaanan. Pero eto, maiba naman na tayo, no? Dahil naman sa nakita nating violation na 142 billion na insertion, di ba? Para po sa kabatiran po ng ating pong mga tagapanood po at tagapakinig, meron po kasing allegation na merong insertion po sa ating national budget, which means naglalagay sila ng insertion para ma-benefit, ma-beneficyoan yung mga kakampi or kaalyado ng mga senador. Parang ito yung equivalent din ng PDAF eh. Ito yung equivalent ng Quantified Development Fund. Pero si Senator Cheese, di ba, nagkaroon siya ng confession. Panoodin po natin. Wala talaga kayong ibinulsa or meron? Wala. Kaya nga, gaya ng sinabi, gaya nga ng unang tanong kanina, ayan na naman kayo, tatanungin niyo ako ng ganyan tanong, tapos i-quote niyo ako ng base sa tanong ninyo. I think that's an unfair thing to do, quite frankly. If I have never had, no single case has ever been filed against me in my 27 years in government. Reggie, sa tingin mo, nagpapakatotoo ba si Senator Cheese? Sabi naman niya, in fairness chinek ko talaga, wala namang nademanda pa sa kanya. Pero hindi naman porket ibig sabihin walang nademanda, ibig sabihin wala kang ginawa, Malinis di ba? O Malinis pwedeng hindi ka lang nahuli, o kakampi mo lang lahat. I'm not saying, Pero baka naging mamaya governor pagtasan ako yan. ng kilay ni Senator Cheese, di ba? Medyo sa tingin mo, nagpapakatotoo ba si Senator Cheese dito? Ako, Attorney Ed, for me, it doesn't matter kung totoo o hindi yung sinasabi niya. Siguro, an investigation should take place talaga. Kasi accountability mo to para sa taong bayan eh. Pero ito ng taong bayan, yung insertion na to, hindi ba? And I heard si Senator Lacson, Senator Soto ay magpupush ng investigation about this. Di ba? Sabi nga ni Piolo sa isang pelikula, no, I deserve an explanation. I deserve a valid reason. Wow. Kasi mainit yung 142 billion insertion. Pera ng taong bayan yan. Marami pong nagugutom at sinasabi nyo flood control. Ito na, binaha na tayo, sunod-sunod, back to back, ang mga bagyong naranasan natin this past week, Ang diba? problema niyan, baka sa... Tatlo! Back to back. Ang problema niyan, baka sagutin ka ni Attorney Cheese, di ba, Meiji? You had me at my worst. Di ba? Tsaka, para hindi ko pa na-experience. Wow, di ba? Iba talaga pag maganda, medyo mayaman. Di ba? Maganda Ay, hindi. ko, I can do Nabalik ka anything, lang, di ba? Attorney Ed. Di ba? Pero Attorney Barry, sa tingin mo, technically, legally, from a legal standpoint, may problema ba sa insertion? Because ang sinasabi nila, it's pretty much just like any other, any other item in the General Appropriations Act. Kaya lang ang problema,
naibibigay doon sa mga piniling lugar ng mga senador na pumapabor sa kanya allegedly. Hindi lang senador, legally, may problema ba? congressman Or din. congressman. Oo. Pero legally, may problema ba dito? Doon sa pagpasok mismo ng insertion, constitutionally, wala. Kasi sa dulo, mas ipasok mo yan sa BICAM, i-ratify naman yan ng both houses. So, in effect, diba, pwede ka magtago sa likod ng rason na binalidate naman yan ng mga kasama namin. Pero ang kailangan bantayan, una, paano gagastusin yung pera? Saan pupunta? Kasi iba yung isang aspeto yung nilagay sa budget, ibang aspeto yung implementation na. Kasi isang problema sa insertions, bakit kailangan idaan sa insertion? Bakit hindi, kung talagang proyekto yan, flood control, for example, na napaka-importante, o mga road networks na matagal dapat pinag-aaralan, hindi ba dapat back na yan ng mga studies na ginawa ng DPWH? Kung ganon, hindi ba dapat DPWH ang nag-propose niyan? Bakit kailangang idaan sa ganitong klaseng paraan? So, hindi siya unconstitutional, tingin ko, pero nag-o-open siya ng possibility na magkaroon ng anomalya sa implementasyon. Tingin mo ba may anomalya? Wala sa pa naman tayo implementasyon? nakikita. Ako, hintayin ko yung sabi ni Bakit Senator sinabi Chis. mong tingin mo merong mag-o-open ng anomalya tapos Kaya wala nga, ka palang dapat nakita? investigasyon. Sabi ni Senator Hindi. Chis, ako simpleng tao lang ako. Sinabi ni Senator Chis, walang insertion. Maniniwala ako sa kanya. Alam mo, Mami Chu. yung sa SONA, di ba? Doon sinunumran ni Pangulong Marcos yung sabi yung 142 billion. Di ba na-remember, noong January, pinatagal nila ng husto dahil review Inisa-isa. nila. Oo, di ba? Bakit nung January na yun, review nila, hindi pa niya pinautusan ng DPWH, go after this. Anong ginawa nila for later release? So parang tinolerate nila. Tapos pagdating sa SONA, biglang umuusok ang bibig niya na papa-investigahan ko sa DPWH, papa-audit ko yan, audit performance, give me a list. Lahat ng ghost projects, rata, mga At mula kickbacks. ngayon, pag iba dun sa NEP, hindi ko pipirmahan yan. Ibibito ko yan. Ayan, re-enacted pa, maski mag-re-enacted budget pa. Mami Chu, di ba, alam ko matagal na beat mo itong Senado. No? How dalawang would you taon na. compare the Senate then, tsaka yung Senate ngayon, patungkol sa mga issue na kagaya nito? Alam mo, dahil nga sa through the years, naging practice, na tolerate, hindi kasi na the people will not go after them kasi nalalaman lang, walang nangyayari sa mga kaso. Kaya naging practice, di ba? Naging SOP baga. Siyempre, pag hindi pinapag-usahan. Pag ang presidente hindi take a grip of the problem, patuloy yan. Kasabi nga ito sa SONA, pangatawanan mo yan, Pangulong Marcos, dahil yan ang aabangan ng tao kung talagang you go after the lawmakers, the DPWs, the contractors, patunayan mo para matigil na yung mga pang-aabuso sa taxpayers' money. Pero Mami Chu, di ba sinasabi nila, and of course si Meiji and Tory body could also respond to this, ang sabi nila, hindi daw mapaparusahan yung mga kongresista, yung mga senador, kasi hindi naman sila pumipirma, at kung wala naman daw witness na magsasabi na nakakuha sila ng komisyon, so para daw magiging hugkang or empty. Yun nga, yung, diba? yung, Kaya nga. Kaya hindi, walang nangyayari, di ba? Dahil nga yung their hands are tied, sila rin yung nag-point ka ng finger, the other fingers are pointed back at you. Kasama ka. Di ba sabi nga niya, mga collusion, mga kasabwat na mga kontratista, mga involved, kayo-kayo lang. Di ba? For the boys, sila-sila rin yun. Pero medyo sa millennial na gaya mo, ano yung epekto ng mga ganitong kwento? Well, surprisingly, talagang may ganong pahayag ang Pangulo. Mahiya naman kayo, kumbaga, ang tapang ng pagkakasabi niya. Kasi ito nga nagdaan ng bagyo, ayun talaga, I think, yung pinaka-primary example. Kasi last time sinasabi niya, climate change. And then nung nangyari na, doon lang may na-pinpoint na mahiya naman kayo, yung mga flood control, di ba, budget. Ngayon lang niya, to be fair, may ganong kahayag. So, umani din naman niya ng positibong reaction. But then again, syempre, ngayon, sinasabi ng mga millennials, woke na yan. Hinihintay din natin, what's next? Hindi ba? Ito, nakakalahati na siya ng kanyang termino eh. Matutupad ba yan? Ayan bang tapang ng mga pahayag mo mararamdaman din ng taong bayan? Ayan, yung mga, inaabangan din namin. Oh, ang ganda. Attorney Barry, Hindi, agree ako. Walk na to. porkit maganda si Meiji, Buko to. agree ka Pero agad maganda na- rin kasi yung sinabi niya. Napa- Diba? Oh, dinami natin yan na. Doon ako sumasama Napapansin yun, kita. diba? Attorney Barry, iba ka. Walk the talk. Ibig sabihin, ganun. okay yung matapang na
hirit, 'di ba, sa SONA. Pero kung wala tayong makikitang bunga nun, 'di ba? Yung investigasyon lalabas, wala namang talagang makakasuhan. 'Di ba? Yung mga proyektong sisilipin, hindi rin naman maipapalabas sa taong bayan kung ano ba talaga yung mga problema nito. At pinaka-importante, sa mga darating na budget, meron pa rin mga ganyan mga problema sa mga insertions o mga hindi na maayos na implement na mga proyekto. Baliwala din. So, kailangan natin hintayin, 'di ba? Kung talagang merong follow through dito sa matapang na pagbigkas ng Pangulo ng Kaya, ganitong klase. yun lang. So, mag-aantay tayong lahat. Ang taong bayan, aasa na merong gagawin. Pero eto, dahil special ang ating PBB collab, ano ba ang boto ninyo dito sa naganap na collab ng ating mga senators or sa ating mga senador sa kanilang committee chairmanship, hindi ba? Tingnan nga natin yung board. Oo nga, talagang naka-Pinoy Big Ayan, Brother. oo. Oo. Ayan, oh. Attorney Barry, may tanong ako sa iyo. Ano? Ano masasabi mo si Senator Bam Aquino tapos si Senator Kiko Pangilinan nasa majority na? Hindi ba yan parang ika nga ipag-abandon ng kanilang commitment dahil sumali sila sa majority? Ang paliwanag naman nila, hindi naman daw nila inabandon yung prinsipyo di ba? Sumali lang sila sa majority para makuha nila yung mga committee chairmanships na gusto nila para lalo sila makapagsilbi ng maayos sa kanilang mga constituents. So ako, sabi ko sa iyo kanina, simple kong tao, wala kang malisya sa katawan ko. Naniniwala ako sa kanilang paliwanag. So walang masama doon. Political reality yan. Bakit pagka yung mga politiko na identified sa DDS ang lumipat, ang tawag natin balingbing? Pero pag si Kiko at Bam, tama naman yun because they can serve better. Mami Chu, ang daming committee na naka-assign kay Senator Pia Cayetano at kay Senator Alan Peter Cayetano, kay Senator De La Rosa. Sa tingin mo ba, bayad utang yan sa kanilang mga pinaggagawa sa Senado? Hindi naman, dahil din sa kanyang respective na competencies din yan. Kasi si Attorney Pia at saka si Alan, parehong lawyer yan. Pero take note kay Mark Villar, sa kanya pa rin yung public works. Hindi, para bang medyo may nako-question ang kanyang, di ba? Pero in fairness, tatahimik lang si Mark. Hindi ba? Yan ang mga, Oo nga, di nga para natin mga committee de nandiyan pa pala silencio. Mami Chu, tingnan mo, sa Senator Erwin Tulfo, no? Yeah. Games and Amusement, Social Justice, Welfare and Rural Development. Sa isang rookie senator, tama ba na bigyan siya ng ganyang kalaking responsibilidad? Kasi admin, di ba? Doon sa alyansa ng bagong Pilipinas yan. Dahil former DSWD, kaya binigay siya nga ng DSWD. Yung sa Games and Amusement, alam mo naman yung kanya mga interest. Alam mo na, yung mga interest Ano yung nila. interest niya? Linawin natin. Parang hindi po ang namin hindi alam, Mami Hindi Chu. namin alam, Mami Chu. Di ba may debate ngayon sa Linawin natin online yan. gambling? Yung sa online gambling, na niya, yun ang kanyang declaration ngayon, na Hinahabol niya. re-regulate daw. Para Re-regulate. kaya they have to come up with a law na regulate kasi nagigirilla tactics nga daw. Maraming mga nakakasira ng social fabric of the nation, mga ganong So, kailangan paghihiringan yung online gambling. Si President Marcos, hindi niya minention yun sa kanyang SONA. Kasi Anong comment mo nga pala dyan? Is that a big thing or is that something that we can just ignore and set aside? the online gambling, O hindi niya binanggit sa SONA? actually, ang termino nila, online gaming, not gambling. Kasi gaming, may state revenues, taxes. Instead, mag-impose ka ng taxes, mag-collecta ka sa mga mahilig mag-susugal. So gambling. Gambling din. Kaya pinagaganda nila online gaming. Bago tanungin si Meiji, mabilis ang Attorney Barry, is that significant na hindi niya binanggit sa SONA itong online gambling but there is a public clamor against it? Surprising siya. Kasi kung titingnan mo yung SONA, madami doon sa mga kanyang binanggit, directly address yung mga maiinit na issues. Even yung sa flood control, for example. Diba? So nakakapagtaka na isa yan sa mga naging napaka-init na usapin sa mga nakaraang araw, pero hindi nabanggit. Meron pa kang tumitingin nga daw sa isabong habang nanonood ng SONA. Oo nga, mainit-init din yun. Ganun Mamaya. mainit. Mainit ang ulo kasi natalo. Mabilis lang, Meiji. Sino yung sa tingin mo hindi deserving dito? Sa mga senador? At bakit? Teka. Yan na, sino bang i-evict natin dyan, hindi ba?
Si Sherwin Gatchalian, ba't isa lang? Oo nga. Finance naman. Finance. Budget. Okay, ganang counterpart ng House Appropriation. Bigat na committee yan. Mabigat na committee. Actually, ako, kung yan ang committee ko, kahit yan na lang. Okay ako. I think yung Medji. comment ko lang, syempre, sa dalawang Villar, ayan nga yung may mga issue, hindi ba, na before na naging secretary si Sen. Mark Villar, na may mga allegations, di ba, yung attached agencies niya at yung negosyo ng pamilya, but still, nasa public works pa rin siya. And also with environment. So, I think yun yung mga, may mga questions Oh, pa. pero in fairness, gumanda yung mga karsada sa Cavite, sa Las Piñas, hindi ba Wow. Paranaque. Ma'am Cynthia, joke lang po yan. Baka mamaya, ireklamo tayo ni Ma'am Cynthia. Oh, may announcement siya Oo. kanina. Mami Cho, ano sabi niya? Na ang mga bilyar ay binebenta na lahat yung mga sa Sikihor, ano ba yung mga prime, yung Prime prime. owner? Oh, binebenta ayaw na ng pamilya So gusto namin niya na yan. lang mag-focus sa lupa. Ganun ba? Wow. Kasi yun naman ang kailangan ng, di ba, core competence nila, mga real estate, di ba? Oo, wala silang alam sa patubigan. Oo, So yung daan-daang, yung mahigit sa daang joint venture nila, bibitawan na nila yun? Yeah, binebenta na, sabi ng bossing si Manny Villar mismo. Bakit? Dahil nabanggit ng presidente nung hindi sa Baka, Big bother eh. kayo naman masyado kayong judgmental. Baka naman masakit lang sa ulo. Yun nga, big bother eh. Big Okay. bother nga yan eh. Pero ito, no, but let's also look at the positions sa House of Representatives. Sige, Meiji, ano masasabi mo si Sandro Marcos? Ano, napakabata niya pa, no? Pogi. Naging He's the House youngest. Majority Leader. Order in the Hindi ba? So ang tanong, grooming na ba ito para siya ang susunod na maging House Speaker? Well, he's the youngest, no? Tama ba na naging for his position. So, makikita Ikaw natin. bata ka eh. Sa tingin mo ba may mali na ibigay yung ganyang kalaking responsibilidad sa isang bata? Kasi pag bata, ang understanding, kulang ng karanasan. O marunong ng magmahala, pero kulang ng karanasan, hindi pa alam kung paano masaktan. But seriously, kung bata ka, do you think he could handle a responsibility as big as that? Sabi nga nila, age doesn't matter. Yan naman in all aspects yan. And then I think dito rin sa kanyang position, as long as competent siya. At pinaka-importante, may puso talaga sa pagsiservisyo. But the thing is, hindi lang naman puro puso and competence ang usapan dito eh, 'di ba? Political allies. 'Di ba? May power dynamics din dyan. So, as long as makapagserbisyo siya sa taong bayan, no, sa Pilipinas, then go ahead, support. At ang dami na, may young guns, di ba? May grupo na rin na, solid group talaga sila na nagsusuporta sila sa isa't isa. It doesn't matter kung anong age nila. But, and also, I think, factor din, galing siya sa isang political clan, political family. So, yung upbringing niya rin, pwede rin yun, di ba? May nature, nurture, Pwede niyang na kinalakihan. gamitin, Ganyan. Oo. Pero gusto ko yung sinabi mong age doesn't matter, ha? Pero pag, alam mo, Doon lang, baka siguro ma-apply at eto na, end. pag naging kasing edad mo na ako, maisip mo, hindi totoo. Hindi ba? Age does matter, hindi ba? Pero Mami Cho, ano masasabi mo dito kay Sandro? Alam Alam mo- ko marami kang opinion dito, eh. Pero in fairness, long before naging elected congressman siya, yung, di ba, 19 Congress, nagsimula siya. Nung 17th, 18th, na-train na siya behind the scene. Si Speaker, di pa siya So Speaker. enough na ba yun? Siya nag-train siya sa office ni Martin, kay Congressman Martin Romualdez. Yun ang kanyang talagang on-the-job training. Meron siyang talagang, and besides the fact na tatay niya, senador, tiya niya, senador, talagang may training na siya. May talagang inclination. Ang tanong, Attorney Barry, will this leave a bad taste in the mouth? Kasi considering na ang Pangulo, yung tatay mo, tapos ikaw ay House Majority Leader, hindi ba mapapagbintangan na isang uri ito ng nepotismo? Tingin ko, we're way past that, di ba? Speaker, Uso pa ba yan? Speaker, pinsan, Pinsan, no? yung kapatid, senadora. So yung anak, ano ba naman yung gawin mong majority leader? So tingin ko, hindi na yun issue, I Yes. suppose, sa kasalukuyang nangyayari. Ang katanungan pa, Israeli, meron ka bang kakayahang gawin yung trabaho? Di ba? Kasi traditionally, binibigay yan sa mas senior. Hindi pa matanda, literally, pero yung matagal na sa house. Kasi ang trabaho talaga ng majority leader, mag-traffic eh. Oo. Ikaw ang nagbe-build ng consensus, ikaw ang nagwi-whip nung majority sa boto. So, kailangan respetado ka ng lahat. Kailangan na kaya mo, kabisado mo yung mga kasama mo at alam mo kung paano silang kumbinsin. So, hindi ko kilala si Rep. Sandro, hindi ko alam kung ano ang kanyang pinagdaanan, pero
kung nirespeto ba siya ng kanyang mga kasama, then I suppose. May Di ba? natural. Pwede niyang gawin. May natural likeness, anak ng presidente. Iba pang usapan yun, di ba? So, Panasalita siya, may bigat. di ba? No-brainer, no-brainer. So in other words, kailangan pala ng moral ascendancy, hindi ba? Pero eto na nga, pag-usapan natin yung sapawan ng presidente at vice-presidente, hindi na raw napigilan. Pag-uusapan po natin yan sa pagpabalik ng... Sabay-sabay po tayo! Politico Talks! Ato yung nakasabay. Oh. Yun. Ay, may sumapaw, di ba? Yan ang hindi sinabi ni Mami Chu last week nang lumabas noong Lunes ang hatol ng Supreme Court na unconstitutional ang articles of impeachment laban kay VP Sara. Matatakban daw nito kasi yung sona ng presidente bilang talk of the town nitong linggo. Ito nga ba ang naganap, Mami Chu? Ano ang mga opinions dito? Basahin natin sa wall. May nadismaya, may napahaleluya, may mga nagsabing itutuloy pa rin nila, at may nagsabing respetuhin ang desisyon ng Korte Suprema. Hindi ba? Ang tanong, di ba? Narito ang pahayag ni VP Sara sa hatol sa kanya. Panoodin po natin. Napakalaking tulong nung pagsasalita ng ating mga kababayan at yung kanilang pagdarasal. Napakalaking tulong nun sa akin at sa aming opisina. Anong implication nito with 80% of the Filipinos na gustong matuloy ang impeachment? Totoo bang lalong maniniwala ang mga tao na hindi umuubra ang batas sa makakapangyarihan? Ano ang plano ng Senado dito? May advice daw ang mga dating justices kung ano ang magagawa ng mga desisyon ng Supreme Court. May alam ba kayo dito? Ano ang next move ng Malacanang? Mami Chu? Alam mo, ang latest, kung may fake news, may fake PhilConsa statement. Kasi no less than the PhilConsa president, retired Chief Justice Renato Puno, has to issue a disclaimer. Kasi ang haba-haba na opinion daw. Statement of PhilConsa, the Philippine Constitution Association. Alam mo naman yun, di ba? Mga justices, lawyers, lawmakers. In fact, members si Speaker Romualdez niyan eh. At sinasabing lahat ng mga, parang yun na yung MR ng House eh. Parang yun na yung MR ng House sa pagbabasahin mo, yung operative, doctrine of operative fact, doon na. So, kung merong fake news, uso din pala ang fake PhilCon sa board. Kasi Board of Governors ano daw yun eh. Eh wala pa nga sila, di pa daw nagbo-Board of Governors. Ngayon ako nakakita ng fake news na may research pa talaga. Oh. Pero ito, Atty. Barry, napansin ko lately ang naratibo lagi, kapag may desisyon ng Korte Suprema na parang hindi nila gusto, gumagawa sila talaga ng mga istorya laban sa mga justices. Di ba usong-uso yung tandaan po natin yung mga bumotong justices at hindi, ganyan. Ano masasabi mo sa mga ganitong klaseng naratibo? Will this actually help para sa mas maayos na public discourse sa mga usapin? Ako tingin ko hindi. Kung pag-uusapan yung desisyon, pag-usapan yung desisyon. Yes. Diba? Yung laman ng desisyon, yung issues. So yung mga statements halimbawa ng mga retired justices, tingin ko yun yung mga tamang approach. Diba? Ina-address nila yung laman mismo, sinasabi nila na with all respect, ito yung aming tingin dyan. Pero yung mamemersonal ka, gagawa ka ng kung anong kwento, hindi nakakatulong yun sa Katulad kahit ng sino. what? Katulad ng what? Na di ba, mga Duterte appointees. Di ba? Di ba? That's beside the point. Kasi pag ikaw nagtrabaho na, alam ka pakialam kung sino nag-appoint sa'yo. Pero ako babalik ako yung sinasabi mo kanina, Attorney Edith. Tingin ko, sukat lang yun nung sentimiento ng maraming mga tao. Kaya naman nagsasabi, diba, 66%, 80%, depende kung anong survey ang tinitingnan mo. Ang gusto sanang magpatuloy yung trial. So hindi ka magugulat na merong ganong bugso ng damdamin. Pero, di ba,
kung ang habulin natin dito, ano ba yung maayos na mapag-usapan to, isang tabi muna natin yung mga ganong mga paninira at mag-focus tayo dun sa laman. Pero Meiji, bilang isang millennial, sa tingin mo ba yung ganyan bugso talaga ng damdamin or manufactured na mga naratibo yan in order to sway public opinions? Yung bang mga ganyan, yan ba talaga reflection ng totoong sentimento ng taong bayan? O ito ay mga gawa-gawa lang ng mga interest groups para ma-push nila yung agenda nila? Ano sa Actually, tingin mo? ngayon kasi may social media na, may technology na, may algorithm na, meron pang ang AI, no? So, napakadaling mag-manufacture ng mga opinions. Pero, meron din talagang totoong damdamin ng taong bayan. Hindi ba? Ako, personally, medyo parang nagulat ako dito sa essay ruling na lumabas na bakit ganito? Kasi maraming tumindig talagang mga senador natin, na mga ating mga officials, magkaroon at least ng trial, hindi ba? Magkaroon naman ng malaman din ng publiko na bakit in the first place, bakit merong usaping impeachment? Bakit may kailangan pag-usapan? Ibig sabihin, may kailangan malaman. Hindi ba? So, dapat may kailangan proseso sana. But still, lumabas na nga yan. Ayan nga, may mga opinions na nga tayo. Iba-iba nga ang mga decision. But still, I think Senate, sa pangunguna ni Senator Risa, no, magkakaroon daw on August 6 ng plenary daw, di ba? Ng about this decision. Pero So, as legislative body yon, not as an impeachment court. Dahil meron ng Supreme Court ruling na executory, dapat sundin nila. Kasi Ayun na. lawmakers sila, they cannot be lawbreakers. yes, at yun nga din po ang sinabi ni Jinggoy na parang, okay na kami, 19 out of 20 senators mag-a-abide daw sa essay ruling, hindi ba? But still, Pero sabi nga, may MR pa, they will wait. Yung August 6 na yun as legislative body. So they will hold in abeyance muna yung impeachment, whether to continue or not. Aantayin nila yung decision Yung sa MR. motion for MR, reconsideration. Pero Attorney Barry, di ba meron daw alleged legal luminary? Ang sabi daw, pwede niyong ituloy pa rin yan despite the decision of the Supreme Court. Medyo kumalat siya, nag-viral eh. Pwede pa ba? Ako, napakadelikado na ng ganyang klaseng pananaw. Kasi malinaw naman di ba, sa ilalim ng ating sistemang konstitusyonal, ang Supreme Court ang ultimate arbiter kung anong sinasabi ng konstitusyon. Diba? So pag sinabi ng Supreme Court yan, kahit na hindi tayo sumasang-ayon dun sa laman, kahit na meron tayong pagtutol, kailangan nating sundin. Kasi kung hindi, ang tawag dun, constitutional crisis. At tingin ko naman, walang gustong pumasok sa ganung usapin. And meron namang ibig sabihin, hindi siya talaga legal luminary, ganun ba? Baka commission survey na naman yan. Hindi, pero sabi ni Tito Sen, meron daw talagang legal luminary na nagpayo sa kanya. Kaya nga sabi, name. Kaya lang ayaw nang ibigay yung pangalan kasi alam mo naman, medyo nabash, hindi ba? Alam mo naman, Attorney Ed, di ba? Magkumuha ka ng 10 abogado, may 10 opinyon ka makukuha Di ba? Labing isa. Pero ito yan pag kumuha ako ng 10 abogado kasama si Attorney Barry, sa'yo lang ako makikinig. Ayan naman, di ba? Totoo yan. Pero syempre, hindi tayo papayag na masapawan ang SONA. Pag-uusapan pa rin natin yan dito sa Post Office. Po natin ito. Ang top 10 best dressed by Showbiz Philippines. Sona Tadadan! fashion. Yung mga Sona fashion. So, Ayan. mix ng ating mga government officials. Meron ding mga ambassador. Nandiyan ang beauty queen, artista. Iba-iba, no? Oo, halo-halo talaga. Si Attorney Barry parang natulala. Bakit ganyan ka, Attorney Barry? Anong masasabi mo dito sa mga best dressed? Fan naman ako ng mga ibang nandyan. Pero ako, ever since, hindi ako sumasang-ayon na ginagawang fashion show ang SONA. Seryosong trabaho dapat yan Di ba? Although in fairness, hindi masyado yung Ngayon, dahil sa Nag-down dahil sa sila. bagyo, Oo. di ba? treatment, ha? Pero sa totoo lang, hindi ko maintindihan bakit every year, opening ng Congress, opening ng trabaho, pero ang focus ay Fashion. fashion. Dapat working clothes Ako, ganun Kahit sa ibang bansa ka magpunta. working clothes. It's an ordinary day. Wala mga pa-artistahan na mangyayari. Pero yan yung ginagawa. Yeah. So, Yeah. I think accepted culture na rin siya in a way, no, na talagang pinaghahandaan na magbihis, no, yung mga asawa, mga ambassador, but
At least, ako for me, okay naman siya. At least may maganda tayong nakikita. Tsaka hindi nila kasalanan nagkaroon ng 3 bagyo. Na-order na yun, na-fitting na sila, nagbayad Oo na. nga po. May glam team na, nabook na lahat-lahat. Oo, diba? Kaya siguro na ang hirap nun, ano, pinaghirapan mo, tapos di ka nakunan ng video, di Kaya ba? nga. Nakakasama ng loob yan, di Pero ba? take note ha, si Heart Evangelista, walang mga jewelry. Plain ano lang siya, terno. So yan yung simpleng Pero pre-ordered na yun nagawa na sa kanya, kaya hindi niya makatone down. Kahit sa jewelry Hindi, na tsaka, na-tone down. kasi kahit anong gawin niya, hindi niya talaga matatalo yung kilay ni Senator Cheese. Aminin natin, hindi ba? Hoy, meron din si Kiss na studded yung ano niya. meron. Diamond Meron stud. siyang- Kung kailan tumanda, joke lang yan, hindi ba? Pero, mula sa magkapatid na Cayetano sa Senado, masaya sila sa narinig. Pero kung matutupad ito, medyo mukhang nag-aalangan sila. Pakikita po. Please roll the video or the pictures po. Ano yung mga benepisyo? Yung sa PhilHealth? Oo. Sila rin may kasalanan Ginawa nilang 0 yung PhilHealth Ang sabi dito ni Senator Pia Cayetano, masarap pakinggan yung mga benepisyo na pinangako matatanggap ng mga Pilipino galing sa DOH hospitals. Pero ang tanong, may pera ba? It's actually a valid question, ha? Kasi di ba, parang too good to be true, eh. Meron ba tayong sapat na pondo para pag ikaw ay nagpa-dialysis, wala ka nang babayaran? Mami, sa tingin mo, ito ba ay attainable? Kasi nga, di ba, how much yun? Yung 110 million na tinanggal sa PhilHealth? gusto nila maging self-sustaining, di ba? Oo, di ba? Kasi daw, hindi naman nagagamit ang pondo, natutulog lang. Kaya ngayon, si President Marcos, kasi mangled nga, badly mangled daw yung quote-unquote, yung National Expenditure Program. So, ginawa niya, sa DOH, 87 DOH hospitals, libre, 0 billing. Di ba? Pero dati pa naman dapat yun, di ba? Parang yung policy na yan, hindi na yun bago eh. Tsaka nasa Supreme Court din yun. Di ba? Kinuwestiyon sa Supreme Court, ba't yung si 0 ang PhilHealth? May batas na Universal Health Act na dapat doon sa PhilHealth lahat yan. So, sa tingin nyo ba, doable yan? May pera ba talaga? Nakukuha nila sa PAGCOR, sa taxes natin. Oo. Pero di ba ang problema dyan sa PAGCOR, ang daming unfunded mandate, may mga batas na hindi mapatupad. Naka-earmark. Kasi laging kinukuha doon sa PAGCOR. Oo nga, minsan naka-earmark kulang din. nga. Pinopondohan yung mga pet projects ng kung sino on power. Attorney Barry, mag-intriga lang ako. Pag nanalo, kung si Lenny ba ang nanalo, lahat yan matutupad. Sisikaping ipatupad. Lahat may tsinelas. Iba talaga si Attorney Barry. Lahat may tsinelas, Very Barry, di ba? loyal siya, in fairness. Oo. Pero wala yan. Ito ang pinakamahalaga sa lahat ng nabunot ng social media last week. Aga Prep ni Canor Briones. Malinis daw ang kanyang konsensya. Matapos naku. kumalat ang video ng isabong sa phone niya at siya pa ang nagpatawad sa nag-post kasi nga cybercrime daw iyon. Panoorin nga natin. Violation daw ng privacy niya. Diyos ko, day. Privacy daw, nasa session hall siya. Habang gasalita ang presidente. Tsaka in Hindi, time na nagbubutan ng speaker. mainit-init. Nagbubutan ng speaker noon. Masama niya, Anong natalo bago pa yan? siya, no? Ang hirap na, hindi mo nanonood ka, natalo ka. Pero sinasabi, hindi naman daw talaga yan online gaming o live na isabong. Video na lang. Kasi meron daw, iba daw yung format nun eh. Makikita mo, so May video lang daw, Gcash may pa link daw. oo. Padala daw ng pamangkin niya sa kanya. Oo, mag-sponsor daw. Oo. Yun ang lusot niya. Lusot. Oo. So, Tsaka violation daw. Kakot ko kayo, sabi niya, nagpalusot lang, ha? Congressman, nagpalusot ka lang daw, oh. Sila po, ako hindi ko sinasabi yan, ha? Ako safe. Ako laging safe answer ako dito. Pero bago tayo magtapos, Uy, to be fair, hindi sige. naman kasi illegal as of now. So, siguro, pwede pang, Ang isabong legal. diba? Yung panahon ni Duterte, ninigal niya. Wala na. wala na. Illegal Pero na. Mami Chu, sa tingin mo ba, tama na nasa loob ka ng... Mali nga eh. Nanunood ka ng isabong? May kasama pa sa isa. Iba naman yung napanood, di ba? Dalawa yan eh. Kaya na-out sa house ni Kuya. So ito ba yung mga dahilan kung bakit pwede natin sabihin, sayang lang yung boto natin sa mga lintik ng mga kongresista na yan? Kaya siya hindi naging member na ng CA dahil nga ng offense niya. Ethics pa siya. Ayun. Caught in the act. Caught in the act. Pero bago tayo magtapos, nahihirapan ako dito sa aking upuan, galaw ng galaw. Hindi ba? Taas-taasan ko ang Hilong-hilo ka na. budget, ha? Taas-taasan ng budget sa susunod, hindi ba? Ayoko pa naman nang wala akong control. Naks, hindi ba? Pero bago nga po tayo magtapos, eto, poke you tayong lahat. Poke you
o political quickie? Ayan, nakita ko na-excite dito si Atty. Naku, ano Barry. yan? Atty. Barry, ano ang aasahan ng bansa sa Pilipinas next week? Mapapapokyo ka ba? O sa tingin mo maraming mangyayari? Marami pa rin mangyayari, siyempre. Tuloy ang circus na ating kasalukuyang pinapanood. O kung circus ito, sino pinakapaborito mo sa circus? Madami di ba? Madaming mga masarap panoorin Di ba? Ang Pero problema- Senado ang papanoorin ko Pero next week. problema, ito lang ang circus na lahat ng nagpe-perform, puro clowns. Di ba? Di ba? Mami Jo, ano sa tingin mo? Ano mangyayari next week? I'm worried. Kasi kanina, nag-announce ang Pag-asa, there will be 17 typhoons coming to the Philippines from August to January 2026. Naghahanap pa sila ng mga public works and flood control projects. Kailan kaya matatapos yun? Ito na ang delubyo. Magno-Noah's Ark ba tayo? Are we going to point blame and accuse 5 cases here and there pero wala pa rin yung flood Wala control? pang... Wag kang mag-alala, Mami Chu. Alam mo kasi, ang bagyo parang pag-ibig yan. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi kahit may pag-asa, hindi ka pa rin sigurado. Ganon. Hindi ba? Hoy, reliable na Pag-asa natin. Totoo yan, ha? Oo, reliable na. Reliable na daw kayo, sir. Patunayan nyo yan, ha? Eto siguro, isa-isa kayo, no? Meiji, mauna sa'yo. Ano ang mensahe mo sa ating mga milyon-milyong nanunood? O naman manifest, no? Naku, marami pa silang abangan. Siyempre dito sa ating programa, Politico Talks. Pero ito nga, no, aasahan ng bansa, ano nga ba? Ang dami-daming issue ngayon na for me nga, itong mga nangyayari sa politika parang nagiging showbiz na Alam mo yon, parang ang dami ng chismis, ang dami mong maririnig mula dito. Tapos sasabihin, ito mula sa reliable source. Tapos biglang may lalabas sa media. So, alam mo na, kulang na lang popcorn. Talaga naman. Pero sa totoo lang, ito naman, sana naman unahin naman yung taong bayan. Sinabi nga rin ni Mami Chu, no, nag-announce nga ang Pag-asa ng mga bagyo. Ako, personally, pagod na akong marinig na tayo mga Pilipino resilient. Pagod na ako dyan. Pwede bang maramdaman namin yung pagbabago? Nandyan na yung plano, nandyan na implementation. Hindi ba? Gawin naman, ika gawin nga. Gawin naman. Okay. So, tama na yung political feud. Sana yung serbisyo naman sa taong bayan. Ayan nagbukas na ang Congress and Senate, tapos na ang SONA. So, this time, serbisyo naman po. Sana. Muli, salamat, Meiji. Napakaganda mo talaga. Salamat, Atty. Barry. Yun lang. Of course, Mami Chu, maraming salamat. Isa lang po ang mensahe ko sa inyong lahat. Fuck you, kayong lahat. Hanggang sa susunod po na Biyernes, 1 oras na naman tayong nagbatuhan ng opinyon na sana ay nabigyan kayo ng sarili ninyong pananaw sa politika, sa mundo at sa buhay, lalo na sa usapin ng pagmamahal. Kaya kung naniniwala kayo sa amin, bahala na kayo. Ang mahalaga, may panggagalingan ng katotohanan ang opinyon ninyo. Ako po muli, si Atty. Ed Chico. At Mami Chu, Ako naman po si Marichu Villanueva. kita-kita-kits lagi tayo sa talk na may... Bayaran niyo ako dyan, ha? Of course, Mami Chu, ito ang Politico Talks! See you next Friday. Thanks.